King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 161. Floating Crest Competition, una. Sa Broken Moon Clan, Central Division. Piggyre. Pagkatapos ng Piggyre ay nagsimulang lumitaw sa field at kahit na ngayon ay hindi isang inner disciple gathering, mas maraming tao ang dumating. Sa itaas ng Central Division ay isang Asher na palasyo na lumulutang sa kalangitan sa gitna ng dagat ng kidlat at nagbigay ito ng isang luma, sinaunang aura. Parehong dumating sina Zhao Feng at Lin Fan. Ang mga mata ng una ay nakalock sa Floating Crest Palace at nalaman niyang mas malakas ang nakapaligid na kidlat kaysa ilang buwan bago. Ngayon ang araw ng labanan para sa mga lugar ng paglahok, na kilala bilang Floating Crest Tournament. Ang Floating Crest Trial ay nangyari isang beses kada 5 taon at isa rin itong pagkakataon para sa mga elder na makahanap ng mga bagong alagad. Brother Zhao, Brother Lin, narito rin ba kayong dalawa para mag-sign up? Lumapit si Shuren, nakangiti. Simula nang matapos nila ang misyon, naging magkaibigan na sila. Tama iyan. Sa lakas ni Brother Zhao, tiyak na makakasali siya. Pero para sa akin, magiging mahirap. Sagot ni Lin Fan. Si Brother Zhao ay tiyak na papasa. Tumango si Shuren. Dahil magkasama sila sa iisang misyon, alam ni Shuren kung ano ang lakas ni Zhao Feng at paminsan-minsan ay nakikipag-spero ang tatlo. Sa kanilang tatlo, si Zhao Feng ang pinakamalakas, pagkatapos ay si Lin Fan at pagkatapos ay si Shuren. Si Shuren ay karaniwang walang pagkakataon na makipag-spar kay Zhao Feng, ngunit si Lin Fan, na madaling matalo sa kanya, ay magiging walang magawa kapag binanggit si Zhao Feng. Ang mga salita ng tatlo ay pumasok sa tainga ni Yon Mengxiang sa malapit. Floating Crest Competition. Mula sa tono ni Lin Fan at Shuren, nakakakuha ng pwesto si Zhao Feng. Umikot ang mga mata ni Yon Mengxiang at dumapo kay Zhao Feng. Napagtanto niya na mula nang silang dalawa ay naging mga panloob na disipulo, hindi na niya binibigyang pansin si Zhao Feng. Tungkol naman sa kaganapan ng Scarlet Moon Demonic Cave noong isang buwan, hindi siya nakadalo at inisip na swerte lang si Zhao Feng. Si Yon Mengxiang ay nasa First Sky lang ng Ascended Realm, kaya hindi siya nag-sign up at pumunta lang dito para manood. Parami ng parami ang mga tao na dumagsa sa field at isa-isang lumitaw ang mga panloob at pangunahing disipulo. Makalipas ang kalahating oras, dumating na ang lahat ng panloob na disipulo at maging ang ilang mga panlabas na disipulo ay dumating upang manood. Para sa isang kaganapan na kasing laki nito, pinayagan ng clan ang mga panlabas na disipulo na pumasok upang manood. Sige Brother Zhao. Sina Yang Qingshan at Nan Gongfan ay nagbunyi kay Zhao Feng at ang huli ay tumango sa kanila bilang pagbati. Brother Zhao, halika rito. Isang nangingibabaw at malakas na boses ang narinig mula sa gilid. Ito ang pangunahing disipulo, Yang Gan. Yang Gan. Ikalawang sa lahat ng core disciples at isa sa pinakamainit na napili para sa head disciple. Ang karamihan ng tao ay sumabog sa talakayan. Si Yang Gan ay nakasuot ng purong puti at para siyang gwapong ukit. Bilang isa sa pinakatanyag na panloob na disipulo, ang bawat kilos ni Yang Gan ay tinitingnan ng iba. Namumula ang mga mukha ng ilang disciples na babae habang pinagmamasdan ang kanyang gwapong figure. Kuya Yang. Umakyat si Zhao Feng at tumayo sa tabi ni Yang Gan. Sila lang ang dalawang disipulo ng First Elder. Si Yang Gan ay kilala sa pagiging matuwid at kahit na hindi siya mainit ang loob kay Zhao Feng, hindi siya nagbigay ng anumang problema para sa kanya. Sa halip, ginawa niya ang kanyang tungkulin bilang mas matandang disipulo. Sino ang lalaking kasama ni Yang Gan? Marami ang nagulat at ang ilang nakaalam ng katotohanan ay nagsimulang mag-usap. Sa isang sandali, nakuha rin ni Zhao Feng ang tingin ng marami. Ang huli ay lumakad ng may kumpiyansa kasama si Yang Gan na magkatabi at si Yang Gan ay may intensyon na dalhin si Zhao Feng sa lupon ng mga pangunahing disipulo. Sa mga pangunahing disipulo, pamilyar si Zhao Feng sa marami sa kanila, tulad ni na Sister Yuan, Quan Chen at Yuan Ji. Ang taong ito ay isang disipulo ng First Elder ngayon. Malungkot na tumingin si Sister Yuan kay Zhao Feng. Kasama pa rin niya si Ran Xiaoyuan at tumango ang huli bilang pagbati. Dahil alam niyang sasali rin si Zhao Feng sa torneo, tumawa si Sister Yuan. Sister Ran, huwag kang maging magalang kapag magkita kayo nitong brat na ito.
Turuan mo siya ng leksyon. Baka hindi tayo magkita. Bahagyang namula ang mukha ni Ran Xiaoyuan habang palihim na sumulyap kay Zhao Feng bago siya nagsalita sa mahinang bulong. Ginagamit ng Floating Crest Competition ang 7 panuntunan sa labanan. Ang 7 panuntunan sa labanan ay nangangahulugan na ang lahat ay lumaban ng 7 laban at ang mga nanalo ay lalaban sa mga nanalo, habang ang mga natalo ay nakipaglaban sa mga natalo. Mayroong higit sa 30 mga tao at ang mga pagkakataon na makilala ang isang partikular na tao ay hindi mataas o mababa. Bukod pa riyan, sino mang nanalo ng 4 na sunod-sunod na laban ay automatikong uusad para kumuha ng pwesto, dahil mas maraming laban ang napanalunan, mas malakas ang kalaban, dahil ang iba ay panalo rin. Ang sino mang nanalo ng 4 na sunod-sunod na laban ay tiyak na may kakayahang makapasok sa nangungunang 10. Makalipas ang kalahating oras, lumitaw ang mataas na antas ng clan at isang array ang naset up sa gitna ng field. Ang hanay ay hindi pinansin ni Vice Head Zhang ng Clan Mission Division. Q. Lumitaw ang tunog ng sipol ng hangin at sa sumunod na sandali, lumitaw ang aura ng isang tao sa True Spirit Realm. Pagbati, mga nakatatanda. Ang unang dalawang dumating ay sina Elder Zhu at Haiyun Master. Pagkaupo ng dalawa sa kanilang mga upuan, lumitaw ang isa pang makapangyarihan, na mas malakas kaysa sa dalawang elder. Unang elder. Napayuko ang lahat at maging ang dalawa pang matanda ay tumayo. Sunod, dumating ang Clan Master at isa pang elder. Pagbati sa Clan Master at Granny Liuyo. Ang mga alagad pati na ang mga deacon at vice head ay yumuko. Ang dalawang dumating ay parehong babae. Ang isa sa kanila ay isang magandang babae, na may mataas at marangal na aura. Siya ang Clan Master ng Broken Moon Clan. Bagamat lahat sila ay nasa True Spirit Realm, ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa Haiyun Masters. Sa tabi ng Clan Master ay isang maputi ang buhok na matandang babae, na may amoy ng halaman sa kanya. Ang pinuno ng Grasswood Division, si Granny Liuyo. Alam ni Zhao Feng ang kaunting impormasyon tungkol sa taong ito. Si Granny Liuyo ang pinakamahusay na peel master sa clan at sa parehong cultivation at peel refining, nalampasan niya ang matandang buwan. Ang clan master, first elder at ang iba pang 3 elder ay nakaupo sa kanilang mga pwesto at sa likod nila ay nakatayo ang kanilang mga disipulo. Sa likod ng Broken Moon Clan Master ay may 2 babaeng disipulo, sina Sister Yuan at Ran Xiaoyuan. Ang mentor ni Ran Xiaoyuan ay ang Clan Master. Nagulat si Zhao Feng. Hindi nakapagtataka na nasa tuktok na siya ng Third Sky ng Ascended Realm. Ang pangunahing kasanayan niya ay marahil ang Heavenly Wind God Technique din. Sa likod ni Elder Zhu ay may ilang mga disipulo at isa sa kanila ay isang batang mukha ng sanggol. Si Sun Yuan Hao ang may changeable body. Ang kanyang cultivation ay nasa peak second sky na nangangahulugan na ang kanyang talento ay halos kasing ganda ng kay Beimoy. Sa likod ng Haiyun Master ay nakatayo sina Beimoy, Yuan Ji at Quan Chen. Para naman kay Granny Liuyo, may isang pamilyar na babae sa likod niya. Liu Yao. Natigilan si Zhao Feng, hindi niya inaasahan na si Liu Yao ay isang disipulo ng Head of Grasswood Division. Ang kanyang cultivation ay umabot na rin sa peak second sky at pagkakaroon ng Lola Liuyo, ang pinakamahusay na peel maker sa clan na tumulong sa kanya, ang kalamangan na mayroon siya ay malaki. Nagulat din ang huli sa figure ni Zhao Feng sa likod ng First Elder. Ang First Elder at ang Clan Master ang may hawak ng pinakamataas na autoridad sa clan. Bakit hindi ko maalis ang lalaking ito? Medyo nairita si Liu Yao. Siya at si Zhao Feng ay parehong mga disipulo ni Lord Kang Tai at Lord Guanzhen ayon sa pagkakasunod-sunod at naisip niya na pipigilan niya si Zhao Feng magpakailanman sa pamamagitan ng pagiging isang disipulo ni Granny Liuyo. Ang bagay na mas ikinadismaya niya ay na si Zhao Feng ay mayroon lamang isang low-tier na espiritual na katawan. Kawili-wili. Napakaraming pamilyar na tao. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Nag-scan ang kanyang tingin sa mga pamilyar na figure. Beimoy, Ran Xiaoyuan, Liu Yao, Sun Yuan Hao at Xiao Sun. Ang lahat ng mga taong ito ay narito upang makakuha ng lugar ng paglahok. Hayaang magsimula ang isang beses bawat 5 taon na Floating Crest Competition. Inihayag ng Vice Head ng Central Division, Vice Head Lee. Natahimik ang mga manonood.
Ang mga patakaran ng kompetisyon ay pareho sa dati. Ang bawat kalahok ay may kanya-kanyang numero at ang kanilang mga kalaban ay mabubunot. Binunot ni Zhao Fang ang kanyang numero pagkatapos ay bumalik upang tumayo sa likod ng First Elder. Brother Zhao, ang pinakamalakas na dalawa sa participation group ay sina Beimoy at Ran Xiaoyuan. Hanggat hindi mo nakikilala ang dalawang iyon, dapat kang manalo ng 4 na sunod-sunod. Sinuri ni Yang Gan. Si Beimoy ang pinakabagong disipulo, na may pinakamahusay na talento, pangunawa at paglilinang. Naabot na niya ngayon ang third sky ng Ascended Realm at may potensyal siyang malampasan ang Haiyan Master. Sa kabilang panig, si Ran Xiaoyuan ay isang pangunahing disipulo ng Clan Master at ang kanyang cultivation ay umabot sa peak third sky. Alam ko. Silang dalawa. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Nagsimula ang mga laban sa pakikilahok. Weng. Isang transparent na puting selyo ang lumitaw na nagpapakita ng dalawang disipulo na nagsimula ng makipaglaban. Ang isa sa kanila ay si Xiao San at ginamit niya ang mga reward na nakuha niya para maabot ang second sky ng Ascended Realm. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay isang matandang disipulo sa tuktok ng second sky at pagkatapos ng 20 o higit pa, ang mga galaw na si Xiao San ay natalo. Ang mananalo ay uusad sa susunod na round at lalaban sa iba pang mga nanalo. Nagpatuloy ang kompetisyon at ipinakita ni Beimoy, Ran Xiaoyuan at Sun Yuanhao ang kanilang kakayahan. Sa ikawalong labanan, lumitaw si Beimoy. Northern Dark Heavenly Eyes. Isang asol na true force ang lumitaw mula sa Beimoy, na lumikha ng whirlpool at bumagsak pasulong. Ano ang nangyayari? Hindi makahinga ang kanyang kalaban at nagsimulang mamula ang kanyang mukha. Wow! Ang disipulo sa tuktok na second sky ng Ascended Realm ay nagluwa ng isang subo ng dugo at ang whirlpool ay sinipsip pabalik ni Beimoy, kung hindi, ang kanyang kalaban ay namatay. Napakalakas! Ang mga manunood at mga kalahok ay natigilan lahat at ang mga ekspresyon ng kahit na mga core na disipulo ay nagbago. King of Gods, Kabanata 162. Floating Crest Competition, ikalawa. Hindi naintindihan ng marami kung paano nanalo si Beimoy dahil parang hindi man lang nataman ng huli ang kanyang target. Ang Beimoy na ito ay hindi siya ang bumalik sa Guanzhen Palace para pilitin ang kalaban na umubo ng dugo mula sa layunin ng kanyang pag-atake. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay solemn. Hindi lang mataas ang talento ni Beimoy, mataas din ang comprehension niya. Siya ay nililinang ang Northern Dark Heavenly Water Technique. Ang kasanayang iyon ay kinuha ni Elder Zhu mula sa Floating Crest Palace, ngunit hindi marami ang natutunan ang high-class mortal na kasanayang ito. Dahan-daang sabi ni First Elder. Northern Dark Heavenly Water Technique. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kasanayang ito ay hindi simple, tulad ng kanyang Lightning Wind Palm. Ang mga salita ng First Elders noon ay nagbabala kay Zhao Fang. Ang unang labanan ni Beimoy ay tumatak ng malalim sa puso ng lahat. Iyon lang ang intensyon ng kanyang pag-atake at maaari niyang pilitin ang kanyang kalaban na magluwa ng dugo. Mahirap isipin kung ano ang tunay niyang lakas. Ang galing talaga ni Brother Bei. Mukhang wala nang saysay ang Floating Crest Competition na ito pagkatapos niyang matutunan ang Northern Dark Heavenly Water Technique. Napabuntong hininga si Quan Chen habang sumilay sa kanyang mga mata ang inggit, selos at kawalan ng magawa. Maaaring mas mahina si Beimoy kaysa sa kanya at kay Yuan Ji ngayon, ngunit ilang sandali lang ay nalampasan na sila. Matapos umakyat si Beimoy, ipinakita ni Ran Xiaoyuan, Sun Yuanhao at Liu Yao ang kanilang lakas. Tinalo ni Ran Xiaoyuan ang kanyang kalaban, na nasa peak second sky of the Ascended Realm sa isang galaw. Si Sun Yuanhao ay bahagyang mas malas, ang kanyang kalaban ay nasa third sky, na nangangailangan sa kanya ng 10 hanggang 20 mga galaw upang manalo. Bagaman ang mga disipulo lamang ng third sky ng Ascended Realm ay may pagkakataon, ang mga disipulo ng Elders ay hindi rin maaaring maliitin. Napaisip si Zhao Fang. Halimbawa, si Sun Yuanhao ay may mahusay na pangunawa at talento, at nagsanay siya ng isang high-class mortal na kasanayan pati na rin ang 2 middle-class mortal na kasanayan, samantalang ang ibang normal na panloob na mga disipulo ay magkakaroon lamang ng 2 middle-class na mortal na kasanayan. Sa makatuwid,
Ang pagtatansya ni Zhao Feng sa tunay na lakas ni Sun Yuanhao ay pinakamataas na antas ng Third Sky. Nangangahulugan ito na maaaring labanan ni Sun Yuanhao ang isang buong ranggo na mas mataas kaysa sa kanya. Para naman kay Bei Moy at Ran Xiaoyuan, kahit papaano ay kapantay sila ng mga nasa Fourth Sky ng Ascended Realm. Ang ika-12 labanan. Zhao Feng laban kay Luo Haicheng. Umalangaw-ngaw ang boses ni Vice Head Li. Gumalaw si Zhao Feng na parang isda at nakarating siya sa entablado sa ilang paghinga lang. Ang kanyang kalaban ay isang disipulo sa Third Sky at sa mahigit 40 mga disipulo na nag-sign up, 1/4 sa kanila ang nakarating sa Third Sky ng Ascended Realm. Kaya medyo hindi pinalad na makatagpo ng isang alagad ng Third Sky sa first round. Ang asher na buhok ni Zhao Feng ay umihip sa hangin at isang matalim na kislap ang lumitaw sa kanyang mata. Mukhang ikaw ang baliw na nagsanay ng Lightning Wind Palm. Dinilaan ni Luo Haicheng ang kanyang mga labi at pinaigting ang kanyang katawan, hindi nang ahas na maging sobrang kumpiyansa. Ang baliw na nagsanay ng Lightning Wind Palm. Ang figure ni Zhao Feng ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Wind Rising Lightning Sounding. Walang ekspresyong ibinuka ni Zhao Feng ang kanyang palad habang umiihip ang kanyang buhok sa hangin. Kaagad, ang tunog ng kulog ay lumitaw na parang may bagyo. Woo! Agad na nanlamig ang katawan ni Luo Hieqiang habang binalot siya ng unos ng magulong hangin at kidlat. 7 nakamamatay na mga daliri. Pinakondensed niya ang lahat ng true force niya at nagpadala siya ng mga sinag ng purple na ilaw, na sapat na malakas para tumusok sa metal na ilang layer ang kapal. Shua! Sa ikalawang paglisan ng true force sa kanyang katawan, naanod ito sa bagyo. Sa isang putok, pinalipad si Luo Haicheng. Napakalakas mo! Sumuko si Luo Haicheng, mapatla ang mukha. Ang mga manunood sa ibaba ay natigilan at marami ang nagsimulang purihin ang kapangyarihan ng Lightning Wind Palm. Para hamanin ang mga mas mataas na ranggo kaysa sa iyo at manalo sa isang galaw. Ito ba ang kapangyarihan ng Lightning Wind Palm? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Gan. Ang kanyang kontrol sa Lightning Wind Palm ay mas mahusay kaysa kay Chener at sinanay niya ang bawat hakbang sa mas mataas na antas. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni First Elders. Minsan siyang nagkaroon ng disipulo, ngunit namatay siya dahil sa Lightning Wind Palm. Matapos manalo si Zhao Feng, umatras siya sa likod ng First Elder upang maghintay sa susunod na labanan. Hindi nagtagal, natapos ng lahat ng mga kalahok ang kanilang unang round kung saan madaling tinalo ni Lin Fan ang isang disipulo sa pinakamataas na antas ng Second Sky ng Ascended Realm. Si Zhao Feng at Lin Fan ay parehong madaling nakapasa sa unang round. Si Xiao Sun, na nanunood sa ibaba, ay labis na nadismaya at nadismaya. Siya ay umaasa sa swerte karamihan, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kapalaran ay hindi masyadong maganda at siya ay natalo sa unang round. Ang bawat pagkawala ay gumawa ng distansya sa pagitan niya at isang lugar na mas malayo. Matapos magpahinga ng kalahating oras, nagsimula na ang ikalawang round. Ang mga nanalo ay lalaban sa mga nanalo at ang mga maaaring manalo ng 4 sa isang hilera ay direktang pumasa. Sa totoo lang, hindi maraming tao ang nanalo ng 4 na sunod-sunod na beses, dahil ang kalaban ay magiging mas kakilakilabot habang umuusad ang bawat round. Wala sa mga nanalo ang simple. Ang ikalawang round. Natalo muli si Xiao Sun at muntik na siyang mabaliw. Hindi rin maganda ang swerte ni Lin Fan at nakatagpo siya ng isang kalaban sa peak Third Sky. Mukhang matatalo si Lin Fan. Napaisip si Xiao Sun at si Yon Mengxiang, na nakatayo sa tabi niya, ay ngumiti din ng mahina. Gayunpaman, ang resulta ay hindi inaasahan. Si Lin Fan ay nakipagpalitan ng 50 o higit pang mga galaw sa kanyang kalaban at halos nanalo siya. Ang taong ito ay may high-class mortal skill at low-grade mortal weapon. Si Xiao Sun ay parang isang palayok ng malamig na tubig na ibinato sa kanya. Pareho silang nagpunta sa parehong misyon, nakakuha ng parehong mga gantimpala, ngunit ang paglaki ni Lin Fan ay higit pa sa kanya. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay si Lin Fan ay may high-class mortal na kasanayan. Hindi dapat sapat ang mga kontribusyon ni Lin Fan at Xiao Sun para sa isang high-class mortal na kasanayan at isang low-grade na mortal na armas. Si Lin Fan at Zhao Feng ay medyo malapit na kamakailan.
Isang kislap ng pagsisisi ang lumitaw sa mga mata ni Yon Mengxiang at nahulaan niya kung ano ang nangyari. Ang gantimpala ni Zhao Feng ay mas malaki kaysa sa iba at hindi mahirap para sa kanya na makakuha ng ilang mortal na armas. Hanggang dito lang ang mararating ni Lin Fan dahil kay Zhao Feng. Sa ikalawang round, hindi matitinag ang posisyon ni Bei Moy at Ran Xiaoyuan habang tinalo ang mga kalaban sa isang galaw. Si Bei Moy at Ran Xiaoyuan ang pinakamalakas na dalawa sa kompetisyong ito. Kahit na ang mga nasa tuktok na third sky ay hindi maaaring tumagal ng higit sa 3 galaw laban sa kanila. Hindi rin mahina ang lakas ni Zhao Feng. Ang kanyang kidlat na wind palm ay napakalakas. Ang daming napag-usapan. Sina Zhao Feng, Bei Moy at Ran Xiaoyuan ay gumamit ng dominating strength para durugan ang kanilang mga kalaban. Sa kanila, ikinagulat ni Bei Moy ang lahat ng matalo niya ang isang disipulo sa pinakamataas na third sky sa isang galaw. Kahit ang mga nasa fourth sky ng Ascended Realm ay maaaring hindi niya kakampi. Ang ilang mga panloob na disipulo ay maingat at magalang kay Bei Moy at wala sa iba ang gustong makipagkita kay Bei Moy. Sa sandaling ito, wala pang 10 tao ang nanalo ng dalawa ang sunod-sunod. Kung ang isa ay walang labis na lakas, mahirap manalo ng tuloy-tuloy. Hindi nagtagal, third round na at ang mga disipulong nanalo ng dalawang magkasunod na laban ay nagsimulang mabagabag. Sa ikatlong round, nakilala ni Lin Fan ang isang malakas na kalaban, si Liu Yao. Ang huli ay may mas mataas na paglilinang kaysa sa kanya at mas mahusay na mga sandata pati na rin ang mga kasanayan. Ngunit pagkatapos ng 20 o higit pang mga galaw, si Lin Fan ang nangibabaw. Kung tutuusin, ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay hindi kasing lakas ng kay Lin Fan. Weng. Sa oras na ito, gumuhit siya ng Jade Saber, na biglang nagpapataas ng bilis at lakas ng kanyang pag-atake. Sa sandaling iyon, doble ang lakas ng opensa ni Liu Yao. Middle grade mortal weapon. Naghiyawan ang mga nanonood sa ibaba. Suko na ako. Agad na sumuko si Lin Fan para mapanatili niya ang kanyang lakas para sa mga laban na darating mamaya. Zhao Feng vs Sun Yuanhao. Sa ikatlong round, nakasalubong din ni Zhao Feng ang isang mahirap na kalaban. Si Sun Yuanhao ay ang kabataang may changeable body at agad siyang kinuha bilang isang alagad ng isang elder. Mula sa kanilang kasalukuyang mga tagumpay, inilagay si Sun Yuanhao pagkatapos mismo ng Bei Moy. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay pumasok sa clan isang buong buwan na mas maaga kaysa kay Sun Yuanhao at sa makatuwid, siya ay may mas mataas na punto ng pagsisimula. Marami ang umaasa sa labanang ito dahil pareho silang mga alagad ng elder. Gayunpaman, ang kapana-panabik na labanan na kanilang inaabangan ay hindi nangyari. Silver Wall Technique. Ang dugo ni Zhao Feng ay kumulo habang ang isang layer ng pilak ay nagningning mula sa kanya, na naging dahilan upang magmukhang perpekto ang kanyang katawan. Ang pagpapalakas ng katawan ng lalaking iyon ay umabot sa napakataas na antas. Natigilan ang mga tao sa ibaba. Nagsalubong ang mga kilay ni Elder Zhou habang walang magawang tumingin sa First Elder at bumantong hininga. Lightning Wind Palm. Gamit ang Silver Wall Technique bilang batayan, inikat ni Zhao Feng ang kanyang Lightning Wind Palm at sumugod patungo sa Sun Yuanhao ng may bilis ng kidlat. Pa! Pinigilan ni Zhao Feng si Sun Yuanhao sa pamamagitan ng mabilis na pag-atake ng kidlat. Sa unang hakbang, napaatras si Sun Yuanhao. Sa pangalawang hakbang, nabasag ang kanyang defensive barrier. Sa pangatlong galaw, tumalsik siya ng dugo. Natalo ako pero hindi ko ginamit ang middle grade spiritual weapon ko. Nanlulumong sabi ni Sun Yuanhao. Masyadong mabangis ang mga pag-atake ni Zhao Feng at wala siyang oras para ilabas ang kanyang middle grade mortal weapon o kung hindi, maaaring hindi pareho ang resulta. At least, hindi siya mawawala ng ganoon kalala. Natapos ang ikatlong round at iilan lang ang nakapanatili sa kanilang winning streak. Tumingin si Zhao Feng sa paligid at 4 na tao lang ang nanalo ng 3 sunod-sunod na laban. Sila ay sina Bei Moy, Ran Xiaoyuan, Zhao Feng at Liu Yao ayon sa pagkakabanggit. Magaling ang mga nagkaroon ng 2 panalo at 1 talo, gaya ni Lin Fan, ngunit karamihan ay may 2 talo at 1 panalo, habang ang ilan ay nagkaroon pa ng 3 sunod na pagkatalo gaya ng Xiao San. Ito ay magiging ika-4 na round.
Bahagyang umaasa si Zhao Fang. Mayroon lamang 4 na tao na umunlad sa 4th round, na nangangahulugan na mayroon siyang isa sa 3 pagkakataon na makilala sina Beimoy, Ran Xiaoyuan at Liu Yao. Kung nakilala niya si Liu Yao, hindi magkakaroon ng anumang pressure. Ngunit magiging mahirap kung makilala niya si Ran Xiaoyuan o Beimoy, maaaring hamanin ng dalawang iyon ang mga nasa 4th sky. Matapos magpahinga ng 1 oras, iginuhit nila ang kanilang mga kalaban. Nagsimula na ang 4th round. Kahit na ang round na ito ay hindi ang huling round, ito ay isang napakahalagang round. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na silipin ang slip sa kanyang kamay. Bumantong hininga siya at umiling. Hindi si Liu Yao. King of Gods, Kabanata 163. Floating Crest Competition, ika-3. Ang 4th round ay binigyang pansin ng marami. 2 tao ang makakakuha ng isa sa 10 pwesto ngayong round at magkakaroon ng mga kwalifikasyon para makapasok sa Floating Crest Trial. Ang 2 ay mula kina Zhao Fang, Liu Yao, Beimoy at Ran Xiaoyuan. Ang 4 na ito ay kumakatawan din sa mataas na antas ng clan. Si Beimoy ay tumayo para sa Haiyun Master, si Ran Xiaoyuan ay tumayo para sa Clan Master, si Zhao Fang ay tumayo para sa First Elder at si Liu Yao ay tumayo para kay Granny Liuyo. Sa makatuwid, ito ay hindi lamang isang labanan, ito rin ay kumakatawan sa sagupaan sa pagitan ng mataas na antas ng clan. Brother Zhao, kailangan mong manalo para kay Master sa pagkakataong ito. Kung ang kalaban ay si Liu Yao, mas malaki ang tsansa mong manalo. Ngumiti si Yang Gan at tinapik ang balikat ni Zhao Fang. Liu Yao. Nag-isip si Zhao Fang at bumantong hininga. Hindi pinansin ni Zhao Fang ang mga kalaban na nakaharap niya sa unang 3 round at kilala niya ang lahat ng 3 sa 4th round. Si Borth Beimoy at Ran Xiaoyuan ay mahirap na magkaaway at kung hindi gagamitin ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, wala siyang tiwala na manalo. Maaaring kaya niyang talunin ang mga mas mataas kaysa sa kanya sa cultivation, ngunit kaya rin ang kanyang mga kalaban at mayroon na silang mas mataas na cultivation sa simula. Sister Ran, sino kalaban mo? Hindi dapat magkaroon ng anumang problema hanggat hindi mo nakikilala si Beimoy. Si Sister Yuan ay sumulyap kay Ran Xiaoyuan. Hindi niya pinansin ang mga naunang kalaban, pero puro malalakas ang mga tao sa 4th round. Ito ay, siya iyon. Sabi ni Ran Xiaoyuan sa mababang tono. Sinong siya? Sinundan ni Sister Yuan ang tingin ni Ran Xiaoyuan at nakita ang isang mata na binata. Hihihi, ang galing diba? Sister Ran, kailangan mo akong tulungang turuan ng leksyon ang walang hiyang batang iyon. Tumawa sa tuwa si Ate Yuan. Gusto niyang makilala ni Ran Xiaoyuan si Zhao Fang, para turuan ng una ang huli ng leksyon para sa kanya. Pero, bahagyang naningkit ang mga mata ni Ran Xiaoyuan habang kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Sa sandaling ito, lumipat ang tingin ni Zhao Fang sa kanyang direksyon, na nagpapula sa kanyang mukha. Sister Ran, kailangan mong tipunin ang iyong inner strength at huwag matakot sa kanyang hitsura. Maaari mong talunin siya sa iyong lakas. Pagpapalakas ng loob ni Sister Yuan. Oh, ang kalaban ni Xiaoyuan ay ang disipulong nagsanay ng Lightning Wind Palm. Isang malinaw at malutong na boses ang narinig na puno ng init. Ang tagapagsalita ay ang Broken Mon Clan Master na may mataas at marangal na aura. Oo, Master, ang batang iyon. Magalang na sabi ni Sister Yuan. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang mga kilay ng Clan Master. Siguro mas masahol pa para kay Ran Xiaoyuan na makilala siya sa halip na si Beimoy. Paano ito naging posible? Nagulat si Sister Yuan nang tumibok ng 120 beses ang kanyang puso sa hindi makapaniwala. Ito lang ang pakiramdam ko. Marahil ito ay dahil sinanay niya ang Lightning Wind Palm. Ngumiti ang Clan Master at nanambalik ang kanyang kalmado. Nagsimula na ang 4th round at si Lin Fan, gayon din si Sun Yunhao, ay parehong matagumpay na nakapasa habang si Xiao Sun ay natalo ng 4 na magkakasunod na beses at umalis kaagad, na sumuko sa iba pang mga laban sa kawalan ng pag-asa. Sa wakas ay umabot na sa kasiyahan ang karamihan. Ang dalawang nag-aaway sa pagkakataong ito ay sina Beimoy at Liu Yao. Bahagyang nag-igting ang huli at agad niyang inilabas ang kanyang middle-grade mortal weapon nang magsimula ang labanan. Solotod Mon Saber Manual.
Ang kanyang jade saber ay naging cold flashes habang winawagayway ang kanyang saber. Lumitaw ang linya ng liwanag na hugis katulad ng mga hubog na buwan. Kasabay nito, ang isang kakaibang kristal sa espada ay lumiwanag, na nagpapataas ng kapangyarihan ng espada. Gamit ang kanyang middle-grade spiritual weapon, ang opensa ni Liu Yao ay maaaring magbanta sa mga nasa peak third sky, ngunit ang kanyang kalaban ay hindi isang normal na cultivator sa third sky. Northern Dark Heavenly Water, Screening Water Sword. Ang mukha ni Beimoy ay walang ekspresyon gaya ng dati habang ang kanyang mga kamay ay naging kakaibang maliksi at isang layer ng dark blue true force ay napalitan ng isang-isang yarda ang haba na transparent na espada. Pew! 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 Ang espada ay bumangga ng husto kasabay ng pag-atake ni Liu Yao at sa ilalim ng palitan, napaatras si Liu Yao habang ang kanyang paghinga ay naging punit-punit, samantalang si Beimoy ay nakatayo sa parehong lugar. Ito ang unang pagkakataon na hindi nanalo si Beimoy sa isang galaw. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Liu Yao ang kapangyarihan ng kanyang sandata at ang kanyang Solitude Moon Saber Manual, na nagbigay daan sa kanyang mga pag-atake na halos umabot sa 4th sky level. Walang makikita sa mukha ni Beimoy habang itinutulak niya ang kanyang dalawang kamay pasulong, nagpapadala ng sunod-sunod na pag-atake. Boom! Boom! Huwang! Kumikislap ang tubig at liwanag kung saan-saan habang naglalaban ang dalawa. Makalipas ang 10 galaw, humihinga na si Liu Yao. Ang iyong mga pag-atake ay halos banta sa mga nasa 4th sky ng Ascended Realm, ngunit ang iyong cultivation ay hindi mataas at hindi ka makakapagpatuloy gamit ang iyong middle-grade mortal weapon. Diretsyong sabi ni Beimoy. Puting-puti ang mukha ni Liu Yu at nakaharap kay Beimoy na may mahusay na talento, pangunawa at lakas, wala siyang magawa. Suko na ako. Kinagat ni Liu Yao ang kanyang mga ngipin at ibinalik ang sable sa kaluban nito. Beimoy. Beimoy. Matapos manalo ng 4 na sunod-sunod na laban, ang katanyagan ni Beimoy ay umabot sa sukdulan nito at ang mas mataas na antas ng mga tao ng clan ay tumanggo na parang nakakita na sila ng bagong bituin. Sa kasamaang palad, hindi ako nakatagpo ng isang tunay na kalaban sa pagkakataong ito. Sabi ni Beimoy habang bumababa sa stage at sumulyap sa isang tiyak na direksyon na puno ng layunin ng labanan. Sinundan siya ng tingin ng karamihan at nakita nila ang kabataang nakatayo sa likod ni First Elder. Ito ay isang azure-haired one-eye youth na nagbigay sa lahat ng kakaibang pakiramdam. Yung lalaking yon na naman, kahit si Beimoy gustong makipag-away sa kanya. Natutunan ni Brother Zhao ang Lighting Wind Palm at malamang na kaya niyang labanan si Beimoy. Nag-usap ang mga manonood. Maisip na nga na magkikita ang dalawa kapag naglaban sila sa posisyon ng core disciple mamaya. Walang ekspresyong tumayo si Zhao Feng at naalala niya ang sinabi ni Beimoy noon. Aayusin natin ito sa clan. Aayusin. Ang deal sa pagitan ni Zhao Feng at Beimoy ay unti-unting lumalapit. Nagpatuloy pa rin ang 4th round. Zhao Feng versus Ran Xiaoyuan. Sa pangalawang pagkakataong ito ay inihayag, muling nagkagulo ang karamihan. Isa pang laban ang pagpapasya kung sino ang mananalo ng 4 na sunod-sunod. Sina Zhao Feng at Ran Xiaoyuan ay parehong nanalo ng 3 magkasunod na laban at ang tagumpay na ito ang magpapasya kung sino ang sumulong sa pagsubok. Sister Ran, magsisimula na ang laban. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng, habang si Sister Yuan ay nakatikom ang kanyang mga ngipin at napabulalas. Sister Ran, huwag kang magmadali sa kanya. Hindi ko gagawin. Pinakondensed ni Ran Xiaoyuan ang kanyang Heavenly Wind True Force habang nakatingin kay Zhao Feng na may pulang mukha, ngunit wala siyang balak umatras. Nahihiya pa rin ang dalaga, pero sinadya niyang magpanggap na tiwala at malakas. Gustong tumawa ni Zhao Feng dahil naramdaman na niya ang paglundag-lundag ng puso ni Ran Xiaoyuan. Heavenly Wind Shadow. Ang maliit na anyo ni Ran Xiaoyuan ay biglang kumislap at nawala habang siya ay naging hangin. Heavenly Wind Shadow. Nag-flash din ang figure ni Zhao Feng at tulad ni Ran Xiaoyuan, nawala siya. Ano ang nangyayari? Naghiyawan ang mga manonood. Halos magkapareho ang mga galaw ni Zhao Feng at Ran Xiaoyuan. Slicing Wind Stance. Slicing Wind Stance. Sabay na itinulak ng dalawa ang kanilang mga palad at kaagad, isang kislap ng liwanag ang bumungad sa magkabilang gilid.
Ito. Kumikislap ang mga mata ni Ran Xiaoyuan habang kakaibang nakatingin kay Zhao Fang. Rotating wind stance. Ang figure ni Zhao Fang ay biglang tumalon sa hangin habang ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin at isang asher ball ng hangin ang lumitaw mula sa kanyang palad, na bumaril kay Ran Xiaoyuan. Ang rotating wind stance na ito ay ang mysterious wind palm na natutunan niya noong araw na iyon pabalik sa kanyan at sa Heavenly Wind God Technique. Ang paglipat na ito ay ang rotating wind palm. Rotating wind stance. Bulalas ni Ran Xiaoyuan habang ang kanyang magandang figure ay tumalon din sa hangin at nakipagsagupaan kasama si Zhao Fang, gamit ang parehong galaw. Sa pagharap sa pamilyar na figure at mga aksyon na pinanood ng 1,000 beses ni Zhao Fang, naging sanhi ito ng bahagyang pagkatulala ni Zhao Fang. Boom! Sumabog ang malakas na wind ball at pinalipad nito si Zhao Fang. Ang dalawa ay umabot sa parehong antas sa Heavenly Wind God Technique, ngunit ang cultivation ni Ran Xiaoyuan ay mas mataas kaysa kay Zhao Fang at ang huli ay natulala ng ilang segundo. Ang talino ng lalaking ito ay katulad ng kay Sister Ran. Ano bang nasa isip niya? Pay. Tinatitigan pa nga ng brat na ito si Sister Ran nang nakakadiri niyang mata sa gitna ng laban. Napapadyak si Sister Yuan sa lupa dahil sa galit habang ang Broken Moon Clan Master ay tila nasa malalim na pag-iisip. Si First Elder naman ay may kakaibang ekspresyon sa mukha. Suko na ako. Biglang tumawa si Zhao Fang at tumalon sa stage. Nalaglag ang panga ng mga manunood sa eksenang ito. Mula sa simula hanggang ngayon, binigyan sila ni Zhao Fang ng impresyon ng isang malakas, malamig, walang emosyong baliw na tao. Walang nakaisip na siya ay susuko. Ikaw. Hindi ka pa natatalo. Sa wakas ay nag-react si Ran Xiaoyuan at sinabing red face. Isang napakaasam na labanan ang natapos ng ganito. Brother Zhao, paano ka nakakapaglaro ng ganito? Ang panalong ito ay nakakatulong sa mukha ni Master. Bahagyang hindi nasisiyahang sinabi ni Yang Gan. Bagamat alam niyang mananalo si Ran Xiaoyuan, naisip pa rin niya na makakalaban ni Zhao Fang. Hindi mahalaga kung manalo ako o hindi, basta makakasali ako sa Floating Crest Trial. Ang huli ang mahalaga. Casual na sabi ni Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit siya sumuko ay dahil sa 3 puntos. Malakas si Ran Xiaoyuan at kung hindi niya gagamitin ang kanyang bloodline na kapangyarihan o mata, wala siyang ganap na kumpiyansa. Ang kanyang lakas ay makikita bilang sinuman at walang gantimpala. Siyempre, ang pinakamahalagang punto ay mayroon siyang kakaibang pakiramdam para kay Ran Xiaoyuan. Parang naramdaman niyang may utang siya sa huli. Bakit? Bakit siya biglang sumuko? Si Ran Xiaoyuan ay labis na naguguluhan. Ang Zhao Fang na ito ay sobrang tuso at hindi siya nakipag-away ng direkta kay Sister Ran. May isa pang possibility at yun ang gusto niya kay Junior Sister kung hindi bakit siya susuko. Bulong ni Sister Yuan sa sarili, na nagpapula sa mukha ni Ran Xiaoyuan at pagkatapos ay palihim niyang sinulyapan ang kalmadong asher na buhok na kabataan sa gilid ng kanyang mga mata. Ang mga ekspresyon ng dalawa ay hindi nakaligtas sa mga mata ng Broken Moon Clan Masters ngunit sa halip, ang kanyang mga kilay ay napataas. King of Gods, Kabanata 164. Pagbubukas ng Floating Crest Trial. Matapos matalo si Zhao Fang, huminto ang kanyang 3 sunod na panalo at bagamat marami ang nadismaya sa kinalabasan, wala ni isa sa kanila ang magagawa dahil si Zhao Fang mismo ang sumuko. Matatapos na ang Floating Crest competition pagkatapos ng 4th round at sina Bei Moy at Ran Xiaoyuan na parehong nanalo ng 4 na round ay nakuha agad ang isa sa mga pwesto para makapasok. Ang natitirang mga disipulo ay kukuha ng iba pang mga pwesto na magagamit ng kanilang mga hanay at ang 3 pangunahing mga disipulo na dumalo sa oras na ito ay lahat ay may garantisadong pwesto. Bukod sa kanila, nakakuha din ng 2 pwesto sina Bei Moy at Ran Xiaoyuan, ibig sabihin 5 na lang ang natitira. Brother Zhao, nawalan ka ng pagkakataon sa hindi mo paggamit ng iyong buong lakas. Kung patuloy kang ganito, baka hindi ka talaga makakasali. Nagbabala si Yang Gan. Brother Yang, maging mahinahon. Tumanggaw si Zhao Fang. Kailangan niyang manalo sa lahat ng 3 natitirang laban upang tiyak na makakuha ng pwesto at lahat ay nasa kontrol. Bukod kina Bei Moy at Ran Xiaoyuan, walang nakapidyo sa kanya. Ang 5th round. Nanalo si Zhao Fang sa isang galaw,
na nadurog ang kanyang kalaban sa peak third sky. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay nagdulot ng pag-iingat sa iba. Ang 6th round. Ang kalaban ni Zhao Feng ay si Lin Fan. Suko na ako. Ayaw ni Lin Fan na gumastos ng masyadong maraming enerhiya laban kay Zhao Feng at agad siyang sumuko. Ang ikapitong laban. Ang kanyang kalaban ay si Liu Yao, ang tanging banta sa ilalim ni Bei Moi at Ran Xiaoyuan. Inakala ng lahat na ito ay isang kapana-panabik na labanan, ngunit gumamit si Zhao Feng ng mabilis na pag-atake ng kidlat at tinalo si Liu Yao sa ilang mga galaw. Casual, nanalo si Zhao Feng ng 6 na laban at naging nangungunang sa mga natitirang kalahok. Kumikislap ang mga mata ni Sister Yuan habang nakakulong siya kay Ran Xiaoyuan. Ako. Hindi ko alam. Pulang mansanas ang mukha ni Ran Xiaoyuan habang umiling siya at may lumitaw na ambon sa kanyang mga mata na parang sinisi siya sa isang bagay na hindi niya ginawa. Wala itong kinalaman sa Xiaoyuan. Ang pagsuko ni Zhao Feng ay nangangahulugan na hindi na niya kailangang lumahok sa isang matinding laban. Tumunog ang boses ng Broken Moon Clan Masters at sa oras na ito, natapos na ang kompetisyon. Ang 7 disipulo ay sina Bei Moi, Ran Xiaoyuan, Zhao Feng, Liu Yao, Sun Yuanhao, Lin Fan at Chen Yu. Bukod sa huling disipulong si Chen Yu na nasa tuktok ng third sky, pamilyar si Zhao Feng sa iba. Ang 3 pangunahing disipulo at ang 7 panloob na disipulo ay lalahok sa Floating Crest Trial makalipas ang 10 araw. Yang Gan, Quan Chen, Lu Hu, Bei Moi, Ran Xiaoyuan, Zhao Feng. Ang 10 sa inyo ay nakakuha ng mga kwalipikasyon upang lumahok sa isang beses bawat 5 taon na Floating Crest Trials. Isang malalim at malakas na boses ang umalangaw sa buong field, na nagpapahayag ng pagtatapos ng Floating Crest Competition. Ang kompetisyon ay para lamang makapasok sa Floating Crest Palace. Ang 10 sa inyo ay magkikita rito sa loob ng 10 araw. Ang malambot at malinaw na boses ng Clan Master ay tumunog at sa sandaling matapos siyang magsalita, umalis ang 5 aura ng True Spirit Realm. Nagsimulang maglaho ang mga tao at ang mga nabigo ay malabo ang mga mata. Hindi ako makapaniwala na makakasali din ako sa Floating Crest Trial. Pakiramdam ni Lin Fan ay nasa panaginip siya. Bagamat siya ang dating nangungunang panlabas na disipulo, hindi pa siya naging isang panloob na disipulo ng matagal at wala na siyang pag-asa na makapasok. Ngunit binago ng katabi niyang kabataan ang kanyang kapalaran. Ginamit ni Lin Fan ang mga gantimpala mula sa misyon bilang isang stepping stone para itulak ang kanyang sarili sa second sky of the Ascended Realm. Pagkatapos noon, binigyan siya ni Zhao Feng ng high-class mortal skill, na nagsara sa pagitan niya at ng mga disipulo ng elders. Dagdag pa sa katotohanan na si Lin Fan ay handang magtrabaho ng husto, ang huli ay nahawakan ang pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Lin Fan at hindi siya nagsalita ng anumang mga salita ng pasasalamat, ngunit tahimik niyang naalala ito. Sabay na bumalik sina Zhao Feng at Lin Fan at hindi kalayuan sa kanila ay naroon sina Xiaosan at Princess Yun Mengxiang. Ang mga mata ni Xiaosan ay puno ng ayaw at nakaramdam siya ng labis na inis. Nakalimutan niyang wala man lang siyang pag-asa na makapasok. Ngunit nang makita sina Lin Fan at Zhao Feng na parehong nagkakamit ng tama, hindi mapakali ang kanyang puso. Bumantong hininga si Yun Mengxiang at labis siyang nagsisi. Ngunit alam niyang lumipas na ang oras. Kung nagawa niyang panatilihin ang relasyon nila ni Zhao Feng noon, baka siya na ang Lin Fan sa tabi niya. Pagkatapos bumalik sa kanilang mga courtyard, naghiwalay sina Zhao Feng at Lin Fan at nagsimula silang ganap na maghanda para sa Floating Crest Trial. Sa ika-5 araw, pinatawag ng First Elder sina Yang Gan at Zhao Feng at naunawaan ng huli na ang dahilan kung bakit sila tinawag ay dahil sa Floating Crest Trial. Ang kaganapang ito ay isang beses bawat 5 taon at hindi lamang isang beses na lumahok ang Haiyun Master, maging ang First Elder. Ang First Elder ay 100 hanggang 200 taong gulang at tiyak na marami siyang alam tungkol sa Floating Crest Trial. Ang mga partikular na nilalaman ng Floating Crest Trial ay iba sa bawat oras, ngunit isang bagay lang ang hindi nagbabago. Kung mas matagal ang isa sa paglilitis, mas mataas ang pagkakataong makilala ng Floating Crest Palace. Kasabay nito, ang mga mabubuhay ng mas matagal sa pagsubok ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na makakuha ng mas magagandang gantimpala.
Sinabi lang ni First Elder kung tungkol saan ito at si Zhao Fang ay may mga tanong kaagad. Maiintindihan ba natin ito bilang oras ng kaligtasan? Kung mas matagal ang isa, mas mataas ang marka. Tama iyan. Ito ay tungkol sa kung sino ang mabubuhay hanggang sa wakas. Baka sa mukha ng First Elder ang pagpupuri. Siyempre, may mga pain sa trial. Ang mga pain na ito ay magkakaroon din ng panganib na kasama nila at ang kaunting pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng kabiguan. Depende ito sa kung gaano kakumpiyansa. Idinagdag ni First Elder. Hindi niya masyadong sinabi ang tungkol sa Floating Crest trial dahil ang lahat ay umaasa sa lakas at pangunawa. Pagkatapos umalis sa First Elder, bumalik si Zhao Fang sa kanyang tinitirhan at sinabi kay Lin Fan ang lahat. Sa huling 5 araw, si Zhao Fang ay nakatuon lamang sa pagtatanim at dahil naabot na niya ang 11 antas ng Silver Wall Technique, ang kanyang paglilinang ay umunlad ng husto at naabot niya ang tuktok ng Second Sky. Sa isang kisap mata, lumipas na ang huling 5 araw at bago pa huminto ang langit, nagtipon na ang 10 disipulo sa Central Hall Division. Ang 10 ito ay ang lahat ng mga elite na nakakuha ng mga kwalifikasyon para makapasok sa Floating Crest Trial at ang 3 pangunahing disipulo ang mga pinuno. Ang 3 pangunahing disipulo, Yang Gan, Quan Chen at Lu Hu. Yang Gan, ikalawang niranggo sa 10 pangunahing disipulo at nasa 5th sky ng Ascended Realm. Isa sa mga hot pick para sa bagong head disciple. Lu Hu, ikapitong nireranggo sa 10 pangunahing disipulo at nasa 4th sky ng Ascended Realm. Forte, pagpapalakas ng katawan. Quan Chen, ika-10 nireranggo sa 10 pangunahing disipulo at ang pinakabagong pangunahing disipulo. Sa kanila, si Yang Gan ang pinakamalakas at maraming tao, kabilang ang First Elder ay may mataas na pag-asa para sa kanya. Hinulaan pa nga ng ilan na maaaring malampasan ng score ni Yang Gan ang Haiyun Master, na may pinakamataas na score sa loob ng 10 taon. Bukod sa kanya, marami rin ang nagkaroon ng malaking pag-asa kay Beimoy. Nakatayo sa grupo, bahagyang kinabahan si Lin Fan dahil ang lahat ng kalaban na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Brother Zhao, tutulungan ka ba ni Brother Yang? Tanong ni Lin Fan. Hindi. Mariing umiling si Zhao Fang. Ang Floating Crest Trial ay isang lugar kung saan maaaring baguhin ang kanilang kapalaran at lahat ng pumasok ay susubukan ang kanilang makakaya. Kapag nakapasok na sila sa trial, sisikapin ni Yang Gan ang kanyang makakaya at sisikaping makuha ang pinakamahusay na score na kaya niya, na nangangahulugang wala na siyang oras para tulungan si Zhao Fang. Ayon sa sinabi ng First Elder, ang mga reward ay may kasamang swerte at ang pinakamaliit na pagkakamali ay ang pagkabigo, kahit na ang isa ay nasa 7th sky ng Ascended Realm. Hindi ka man lang nag-aalala. Sinulyapan ni Lin Fan ang kumpiyansang figure ni Zhao Fang at hindi niya maiwasang humanga sa kanya. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at hindi siya sumagot. Matapos mapagtanto ang katotohanan ng pagsubok na ito, hindi siya nag-alala. Sa kanyang misteryosong kaliwang mata, mayroon siyang mahusay na lakas sa labanan at antas ng kaligtasan. Paghahambing ng mga oras ng kaligtasan. Malamig na tumawa si Zhao Fang sa kanyang puso habang nagsimulang pumikit ang kanyang kaliwang mata. Shua! 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 Lumitaw ang ilang aura sa True Spirit Realm at dumapo sa Central Hall Division. Napagtanto ng mga kabataan na ang Clan Master, First Elder at 3 pang Elder ay lumipad malapit sa Floating Crest Palace. Weng! Ang Asher Lightning sa paligid ng Floating Crest Palace ay nagbigay sa lahat ng misteryosong pakiramdam na parang nasa isang fairy tale. Biglang naramdaman ni Zhao Fang na ang pag-iilaw sa paligid ay umabot na sa pinakamataas na lakas nito, na parang puno. Buksan. Bulalas ng First Elder nang lumitaw ang isang alon ng True Force mula sa kanyang palad at pumasok sa Floating Crest Palace. Kasabay nito, ang Clan Master at ang iba pang 3 Elder ay naglagay din ng kanilang lakas sa palasyo. Habang inilalagay ng 5 sa True Spirit Realm ang kanilang kapangyarihan sa Floating Crest Palace, nagsimulang dumagundong ang palasyo at ang kidlat ay naging mas maliwanag. Sa wakas, ang lahat ng kidlat ay nag-condensed sa isang punto at sa ilalim ng gabay ng 5, ito ay sumanib sa Asher na palasyo. Hong!
Naramdaman ng lahat ang panginginig ng hangin at ginamit ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata upang mahuli ang isang maliit na tipak ng isang transparent na ripple na lumilitaw kasama ang floating crest palace bilang nasa gitna nito. Bagamat nakakakita ang kaliwang mata niya sa tabing ng mata, bababa ang paningin nito. Ngunit kahit na noon, nakikita ni Zhao Feng ang lima gamit ang isang sinaunang hanay sa floating crest palace mismo upang buksan ito o kung hindi, ang kidlat na nakapaligid dito ay maaaring pumatay sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tarangkahan ng floating crest trial ay bumukas ng may putok at ang ilaw sa loob ay napakaliwanag na kahit si Zhao Feng ay hindi maaninag ng kanyang kaliwang mata. Ang floating crest palace ay nabuksan na sa wakas. Natuwa ang lahat at may lumabas na hagdanan sa pasukan ng palasyo. Ang lima sa True Spirit Realm ay humakbang sa hagdanan at sumenya sila na umakyat ang 10 sa ibaba. Shua! 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 Ang 10 elite na disipulo sa Ascended Realm ay nagpalibot lahat ng kanilang True Force para tulungan ang kanilang sarili na lumipad at mapunta sa hagdanan. Nakatayo sa hagdan, naramdaman ni Zhao Feng ang isang lumang aura mula sa nagniningning, puting palasyo.